Magandang gabi po. Welcome po sa ating prayer meeting. Balikan po natin tinuro sa atin ng ating mga pastor na itong week na to. Ano po? Ito po yung weapon of warfare, spirit-filled, tools to defeat darkness. Yun po. Number 1 po, armor, truth, righteousness, shield, sword, helmet, prayer, faith, power, salvation, peace, authority, battle, victor, overcome, resist, fasting, watchfulness, endurance, deliverance, and last po, obedience. Yun po. Lahat na ito ay, sabi nga po ni Pastor Ruth kahapon kung matututunan lang po natin lahat ito, ang sabi po ay katagumpayan, amen po, sa ating spiritual. Sabi nga po dito sa helmet, number 6 po, helmet, chapter 6 po ng Ephesians, verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu nang walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yun po, kailangan tayo ay laging nag-aaral ng salita ng Panginoon. Laging everyday po yan. Kailangan maging lifestyle na po natin na lagi tayong may memorize na Word of God. Yun po. Sabi nga po dito, kailangan lagi nakasuot sa atin ang salita ng Diyos. Yun po. Bakit po? Kasi po ay ang kalaban natin ay hindi tao, kundi espiritu, masamang espiritu. Yun po. Bakit po kaya laging binibili ni Apostol Pablo kay Timoteo na laging maging handa, maging matibay, maging matatag, at huwag matakot. Amen po. Bakit po? Kasi po, ang kalaban nga po ay ang dyablo. Amen po. Ano ba trabaho ng dyablo? Magnakaw, mangwasak at pumatay. Amen po. Ano pong trabaho natin? Gagawin natin trabaho ay yung trabaho na kailangan maging matatag ka, matibay ka na, nagbabind ka. Everyday ang kailangan nagbabind ka, nagpapalayas ka ng masamang espiritu, at on fire ka. Kailangan ikaw ay puspos ng banal na espiritu. Amen po. Kailangan po, lagi lang tayong come and pray. Amen po. Kailangan po, yung vessel natin laging available pagka nagpipray tayo. Lagi tayo kasi gigisingin tayo talaga eh. Amen po. Sabi nga po dito sa number 7 prayer po, di ba po? Gigisingin talaga tayo ng Holy Spirit eh, na kailangan maging ready ka sa prayer. Amen po. Wala nang pong pinipiling oras. Pag ikaw tinawag ng Holy Spirit, ginising ka ng Holy Spirit, ikaw ay magpipray na. Amen po. Kasi po ay yan po ay nagpo-produce ng anointing. Diba nga po, sabi nga po sa verse 18 ng chapter 6 ng Ephesians, sabi po, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Amen po. Sabi nga po, sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat na hinirang ng Diyos. Amen po. Sa everyday prayer natin, hindi lang sarili natin o pamilya natin ang pinagpipray natin, kundi ang pinaka-importante po, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga tinawag ng Panginoon. Yan po, lagi po yung frontliner po yan eh, yung mga pastor natin, mga ano po natin, mga elder natin, yan po ay frontliner. Amen po. Sila po yung laging nakaharap sa kaaway. Amen po. Kaya lagi natin ipag-pray. Amen po. Yung prayer po ay nagpo-produce ng anointing. Amen po. Kailangan lagi tayong may anointing. Sabi nga po ni Pastor Boy, di ba, alagaan natin yung anointing. Kasi yan po ay nawawala. Maalis ang anointing. Sa simpleng paraan, ano po, sa simpleng tampo, sa simpleng sama ng loob, yan po ay nawawala. Kaya po lagi natin ingatan ang anointing. Amen po. Lagi ang ibig sabihin po natin, yung emosyon natin, pantayan natin. Yung isip natin, bantayan natin. And kailangan po tayo puspos lagi ng banal na espiritu. Number 8 po, faith. Sabi nga po ay sa 1 John 5:4, napagtagumpayan na po ang pananampalataya. Amen po. Sabi po dito sa 1 John
5:4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Amen po. Kailangan po natin lalo pa sa panahon ngayon na ikaw ay laging nakasindi yung pananampalataya sa iyo. Hindi pa yung pananampalataya mo laging napaas. Amen po. Sabi nga po sa Mark 11:23, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito ay mangyayari. Amen po. Yung lahat ng sinasabi natin, amen po, yan po yung produkto ng faith. Pag po sinasabi mo yan, nangyayari po. Amen po. Ibig natin, ibig sabihin, yung salita ay makapangyarihan. Amen po. Kaya po, dapat po ang lumalabas sa bibig natin ay laging pagpapala. Amen po. Kailangan po yung sa prayer, yung vessel natin, laging available. Amen po. Kaya ako ay vessel ng Holy Spirit. Amen po. Kahit hindi mo feel na manalangin ka pa rin. Yun po yung faith. Kailangan, kahit hindi mo feel na manalangin ka. Amen po. Yun po yung faith. Amen po. Kailangan meron kang close encounter sa Panginoon every day. 3 times a day nga. Yung iba, si Daniel nga po, 3 times a day may close encounter sa Panginoon. Amen po. Kaya nga po, ang lakas ng anointing ni Daniel. Amen po. Ganon din po si Pablo. Hindi niya po kakayanin yung mga pinagdaanan niya na halos patayin siya ng kaaway. Ilang beses siyang pinapatay. Nilatigo siya ng ilang beses. Amen po. 40 times na 3 beses. Amen po. Pero dahil sa anointing. Amen po. Sabi nga, laging lumalabas sa bibig mo, I need you, Lord. I need you most. Di ba po, laging kailangan natin lumalabas sa bibig natin na, Lord, kailangan kita. Lord, laging ang lumalabas sa bibig natin ay peace. Lord, i-touch mo ko, Lord, i-touch mo ko, Lord, yung peace, Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan, bigyan mo po ako ng lubos na kapayapaan, bigyan mo po ako ng lubos na kagalakan, amen po. Lagi lumalabas sa bibig mo ay mga pagpapala, amen po. Fresh anointing, sabihin mo yung I'm not forgotten, I'm not abandoned, amen po. Lagi po, Lord, yung i-restore mo yung katawan ko, bakit mo kasi lagi pinagkakasakit. Lagi tayong dumadaan sa karamdaman. Lord, restore mo yung katawan ko, Lord God. Laging i-ano yan. Lord, yung katawan mo. Hindi ka lonely, hindi ka abandoned, hindi ka rejected. Amen po. Sabi nga po dito, yung power, 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi ka tuwagan, binigay sa atin kapangyarihan, lakas pag-iingat, disiplina sa sarili. Amen po, lagi. Gusto ng Lord, malakas yung loob natin, hindi tayo takot. Alisin na yung last po, yung Philippians 2:12, yung pamuhay natin ng maayos yung kaligtasan natin. Yun po. Sabi nga po dito sa Philippians 2:12 na kaya nga mga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo, pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan, ang inubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Amen po. Kailangan po mamuhay tayo, ipamuhay natin na maayos yung kaligtasan natin. Amen po. Kanya-kanya po ang kaligtasan. Amen po. Individual ang kaligtasan. Kahit po minsan hindi natin kasama yung mga pastor natin, mamuhay tayo na may paggalang at pag-ibig sa Panginoon Diyos. Amen po. Yung lamang po. At ito po si Brother. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. At sobrang makaka-bless po yung naging topic po natin itong nakaraang araw. At ito po yung tinuro ko sa atin, yung weapons of warfare, spirit-filled
tools to defeat darkness. At basahin ko lang po itong sa Ephesians po na isinare po sa atin ng ating mga kapastor. Ito pong, ang babasahin ko po yung 6:10 hanggang 11 po. So, basahin ko lang po, ang sabi po rito, bilang pagwawakas, mapakibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sa 11 po, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanin ninyo ang mga pakanan ng Diablo. So dito po ay sinasabi po sa atin na magpakatatag po tayo. Bakit po? Kasi sabi nga po ni Pastora Giselle Senior nasa labanan po tayo. Mula po nung tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Jesus, ay nag-umpisa na po yung battle. Kaya nga sabi ni Pastora Giselle, we are at war. So sa gera po ay kailangan po ay tayo ay matibay, matatag dahil ang labanan po ito ay habang nandito po tayo sa mundong ating ginagalawan ay patuloy po yung battle natin. Araw-araw po yan. Kaya dapat po tayo ay matatag, matibay, laging may prayer. So, ito po yung kailangan po natin. Kailangan gamitin po natin yung mga kagamitan na ibinigay po sa atin ng Diyos, yung mga sandatang kaloob ng Diyos. At kailangan po itong gamitin at marahil itatanong iba, paano po ba ito gagamitin? Kailangan po, siyempre tayo po ay nasa pagsunod at tayo po ay nasa kalooban ng Diyos. Yun po ang isang mga bagay na dapat po na meron po tayo sapagkat habang tayo po ay nasa pagsunod, habang tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, nandun po yung armor of God na sa atin po yan. Subalit kung tayo po ay lilihis, ay mawawala po yan, yung mga protection yan. Kaya madali lang po ang kaaway na tayo po ay magapi. At may bahagi ko lamang po sa inyo at ito po ay naranasan ko noong 2019 or 2020. Nagkaroon po ako ng isang matinding pain dito sa aking ulo. At kung i-rate po natin yung pain na nararamdaman ko ay so 1 to 10 po ay 10 po yung rate ng pain. Sobrang sakit na para pong binabare na yung ulo ko at ako po ay nagpa-check up sa ospital at maraming ginawa sa akin, mga test, x-ray, lahat na po. At ang sabi po ng doktor sa akin, wala naman po makitang dahilan. Yung pong pagmumula ng pain na yon. So, nirefer niya ako sa ibang doktor, doon naman sa TMJ. Kasi ang nangyayari po sa akin, na tuwing ako po ay magsasalita or kakain, yung pain na yon nandito po sa ulo ko. Binabare na po yan. Ang tagal po nun, naranasan ko yung pain na yon. Hindi ko po alam na inaatake na pala ako ng kaaway. Imagine po ninyo, ang doktor wala po makitang dahilan ng pagmumula ng pain na yon. Sumunod na doktor, nirefer po ako sa ibang doktor, ganun din po, wala silang makita. At nirefer naman po ako ng pangalawang doktor, iti-therapy daw po ako. So huminto na po ako sa pagpagamot. At dumating po yung time na nagkaroon po tayo ng anniversary doon po sa Manila. At yun po yung anniversary na kung saan yung bago mag-pandemic. Nandun po yun. At doon po sa anniversary, ay nagtawag po si Pastor Boy ng mga tao, kung hindi ako nagkakamali, mga 20 tao po kami na tinawag doon. At ang sabi sa amin ni Pastor Boy, akala ko nga ipapipray lang kami. So hindi po, pagdating namin doon, kami po ng mga 20 po kami, marami po rin pair mag-asawa. At isa po kami ni Mayat na sa natawag. At pagdating po doon, ganito po ang sabi ni Pastor Boy. Sabi niya, kayong lahat na narito na tinawag ko, gustong-gusto kayong patayin ni Satanas. So yun po yung sabi ni Pastor Boy doon po sa anniversary na yun. At marami po siyang sinabi si Pastor Boy at isa na po ito pong topic na ito pong armor of God na kailangan magpakatibay kayo dahil nasa kayo ng kaaway. Hindi ko po alam, hindi ko sinasabi Pastor Boy yung nararamdaman ko at doon ko po naunawaan na isa po pala ako sa inaatake ng kaaway. At after po nung marami po sinabi si Pastor Boy, ito nga po, ito pong Ephesians 6, ito po yung ini-explain sa amin ni Pastor Boy na kailangan maging matatag ka, kailangan meron kang mga kalasag diyan, kailangan mong labanan yung atake na yan. At nung pinaunawa po sa amin ni Pastor Boy, yung pong mga bagay na ito at nung nag-uwian na po tayo, nung nandito na po kami sa Batangas, after mga ilang days, pumutok na si Vulcan, ito pong Taal.
pumutok at nag-evacuate po kami rito. After po no, nag-iwahiwalay na po kami mga taga-Tanawan, pero after mga ilang days po si Pastor Dayan nag-text sa amin, kailangan daw namin magkita-kita at mag-soul win. So yun po yung sabi niya ni Pastor Dayan at nagkita-kita po kami, nagpunta po kami doon sa evacuation center at nag-umpisa na po kami mag-soul win. At yun po yung battle sa akin eh. Hindi ko po kaya magsalita. Ang hirap, yung pain, sobrang sakit. Na every time nabubuka yung bibig ko, sobrang sakit po. At ang ginawa ko po, tinis ko po yun. Sumama po ako kila Pastora Dayan. Ito po ang aking mga kasama rito. Magkakasama po kami. Nung nakita ni Pastora Dayan na maraming tao, sabi niya, maghiwa-hiwalay kayo. Ang daming tao. Hindi na po namin kailangan pong maghanap. Kami na po hinilalapitan ng tao. Nagsishare po kami sa mga tao. At mga ilang days po yun na gano'n ginagawa namin. Alam niyo po, after mga ilang days, yung pong, kasi ito pong pain na nararamdaman ko, umabot po ng kalahating taon na tinitiis ko po yan, hindi ako makakain. Hindi ako makapagsalita ng maayos dahil sa sobrang sakit. Every time nabubuka yung bibig ko, sobrang sakit. At alam niyo po, after namin mag-soul win, ilang days lang po yun, ilang araw kami nag-soul win doon sa evacuation center po. Hindi ko po namalayan si Mike nagluto ng pagkain, no? Masarap yung pagkain na niluto niya. At nung ako po ay kumakain, hindi ko po namalayan, naubos ko yung pagkain na yun na nihinanda niya. At wala po akong naramdaman pain. Nagulat ako. Masarap ng kain ko, wala akong pain na naramdaman. Nawala po yung pain na yun after po namin mag-soul win. At doon ko po nalaman na yung atake pala ng kaaway ay yun. Pinipigilan niya tayong humayo. At ito po ang sabi rito sa Ephesians 6 verse 15, sabi niya, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, hindi ko po alam ng time niya na ito po pala isa sa mga weapon. Ito pong paghayo natin. At after po nung humayo kami, ito pong atake sa akin ako. Hindi ko po alam na nakikipaglaban na pala ako doon sa atake na yun. At tama yung sinabi ni Pastor Boy nung tinawag niya kami na gustong-gusto kang patayin. Kami lahat doon gustong-gustong wasakin ni Satanas. Gustong-gusto kaming patayin. At ito po yung naging ginawa sa akin ni Satanas. Ayaw niya akong pagsalitain. Ayaw niya akong humayo. Pinipigilan niya ako. Pero ang kagandahan po, may pastora kami rito na kailangan daw namin itong gawin dahil sa mga tao nung pumutok yung bulgan, nangangailangan yung mga tao ng prayer, ng word of God, ng salvation. So, yun po. Pinilit ko po lumaban. Nagsalita ako. Kahit masakit. Pero praise the Lord, hindi ko alam. Nakikipaglaban na pala ako doon sa atake. At after po na magawa yun, yung soul winning, dumaloy po yung healing. At doon ko po nalaman na nagtagumpay po. Nandun po yung victory na hindi ako nagpatinag. Kaya po tayo mga Kristiyano na every time na tayo dadanas ng kung anumang sakit, anumang atake ng kaaway, huwag po tayo magpapapigil sa gawa ng kaaway. Magpakatatag po tayo, lumaban po tayo hanggang sa maranasan po natin yung victory. Dahil yun naman po ang plano ng kaaway, pigilan tayo sa mga bagay na ito. At nakahanda po lahat ng kagamitan na ibinigay sa atin ng Lord. Ito po mga kasangkapan ito ay nandito na po sa atin. Yung authority nandito, ang kailangan lamang po natin ay gamitin ito ng wasto. At yung nga po, hindi ko po alam na nagamit ko pala yun. At praise the Lord, kasi natutunan ko po yung mga bagay na yun. At yung pong sinabi sa amin ni Pastor Boy noong anniversary na inaatake pala kami ng kaaway. So kailangan namin magpakatatag at gamitin itong mga sandata na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus. So, yun naman po yung masishare ko po sa inyo at nawa po ay meron po tayong nakuha, maging matatag po tayo, kailangan lagi may prayer, nasa kalooban ng Diyos, wag po tayong lilihis, manatili po tayo sa perfectong kalooban po ng Diyos. At yun lamang po at nandito po si Pastora Girlie para po sa pagpapatuloy po. So, po mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. So, marami na po tayong natutunan tungkol po sa topic po natin. Yung tungkol sa weapons of warfare. Ano po? Ngayon, tinuro po sa atin doon, basahin po sa niya sa Ephesians 6 verse 12. Sabi po niya doon, sapagkat hindi kayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa hipagkawit. Ito po, in-stress po dito ni Apostol Pablo na tayo po mga Kristiyano ay may laban. Nandun po tayo sa labanan. At ang kalaban po natin ay hindi mga pisikal. Hindi po pisikal ang labanan natin, kundi mga espiritual. Mga spiritual forces of evil. Ito po yung kalaban po natin.
Kaya nga po dito po ay binigyan po tayo, pinagkalooban po tayo ng Panginoon ng full armor of God. Na ito yung gagamitin nating weapon para po mapaglabanan natin yung gawa ng kaaway. Ngayon, naituro po sa ating yung full armor of God at basahin ko po din sa inyo. Sabi po niya dito, ito po yung mga full armor of God. Number 1, sabi po niya dito, belt of truth. Number 2, breastplate of righteousness. Number 3, shoes of peace. Number 4, shield of faith. Number 5, helmet of salvation. And number 6, sword of the Spirit, which is the word of God. Alam niyo po, every pieces ng sandata na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay nandun ang provision ng Panginoon para po tayo ay maingatan. Maingatan laban sa mga gawa ng kaaway. Amen po. Nandun na mananatili pa rin po yung kalakasan na binibigay sa atin ng Panginoon habang tayo po ay humaharap sa mga gawa ng kaaway. At ito po yung pinaka-powerful tools na ibinigay ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Dahil dito po ay nandun yung katatagan ng ating spiritual na buhay. Hindi sa lahat po at tayo po ay laging tagumpay sa ating mga buhay. Amen po. Ngayon po, dandagan ko po yung tinuro po sa atin to sa full armor of God. Sabi po niya dito ay number 1, yung pong belt of truth. Yan, sabi po niya to, every piece of armor in the belt of truth ay, sabi po niya dito, dapat malaman po natin yung katotohanan kung sino si Jesus sa buhay natin. Yung katotohanan kung sino yung tinanggap mo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, doon po magsisimula yun po yung magiging pundasyon na sino ba si Jesus sa buhay po natin. Ano yung katatayuan mo sa harapan ng Panginoong Jesus. Kasi sabi po niya dito, if we don't begin with truth, we'll never defeat the enemy. Hindi po natin matatalo ang kaaway. Ngayon, sabi po niya dito, when we are tempted, the most effective weapon that God has given to us, believers, is the sword of the Spirit. Ngayon, alam niyo po ba, siya ang Panginoong Jesus, kung tatandaan niyo po, nung po siya ay tinempt or tinokso ng Diablo, ang kanyang ibinato sa kaaway ang salita ng Panginoon. Sabi po ng Bible, it is written. Kasi sa bawat sa ating po mga Kristyano, every time na tayo po ay aatakihin ng kaaway, dapat alam po natin yung salita ng Panginoon. Punin po natin ang ating isipan, ng ating puso, ng salita ng Panginoon, ating mga bibig. Lagi po natin i-confess ang salita ng Panginoon. Amen po. At sabi po na dito, yung sa helmet of salvation, ang pinaka-battlefield po natin mga Kristyano ay yung ating mind. Doon po lagi yung ating battle. Ngayon, dinisign po ang helmet of salvation para po proteksyonan ng ating mga isip, ng ating mind. Bakit po? Kasi ang demonyo, pipilitin kanyang maniwala sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Kasi alam po natin na ang demonyo, he is a father of all lies. Ngayon, ang demonyo, araw-araw, pipilitin kanyang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan na hindi ka pinagaling ng Panginoon, hindi mo makukuha yung kasaganaan. Yun po ang gagawin sa atin ng kaaway. Torture niya ang isip mo niya. Hindi ka kayang pasaganain ng Panginoon, hindi ka kayang pagalingin ng Panginoon. Kaya nga po, itong helmet of salvation, kapag po isusot natin, andun yung protection ng Panginoon laban sa mga kasinungalingan ng demonyo. Yung mga accusation niya, yung mga pagdududa, andun yung ibabato sa iyo ng demonyo. Pero praise God nga po, tayo ibinigyan ng Panginoon ng full armor of God. At ngayon, kung hindi po natin isusuot itong full armor of God, tayo po ay magiging talunan. Kung gaano po tayo ka-conscious sa ating mga sarili, every day, kapag po tayo pumapasok sa trabaho, sa school, conscious po tayo, nag-aayos po tayo sa ating mga sarili, dapat ganun din po tayo ka-conscious sa ating spiritual na buhay. Every day, dapat po laging suot-suot natin yung full armor of God. Bakit kasi po, tayo ay hindi po tayo magiging matagumpay kung hindi po natin suot-suot ang full armor of God. Hindi po sa sa umaga. Ang mga demonyo sa impyerno ay nag-scream. Ang mga demonyo sa akin, hindi ka na mapatay. Bakit kasi suot-suot mo yung armor of God. Alam niyo po yung mga apostol na yung Panginoong Jesus, hindi sila mapatay-patay ng Diablo. Amen po. Kaya tayo po mga Kristyano, every time na tayo gigising sa umaga, nagkakagulo ang mga demonyo doon sa impyerno dahil nakikita niya, buhay ka pa. Sabi nga po ni Pastor Boy, hindi tayo pwedeng mamatay dahil marami pa tayong simbahan na itatayo. Amen po. Yung bawat sa po sa atin, lagi po natin isuot, lagi po tayong maging conscious na everyday, suot-suot po natin ang baluti o yung full armor of God. Kasi bakit po?
ang demonyo, hindi niya tayo kayang patayin. As long na nandun ka sa kalooban ng Panginoon, hindi ka niya kayang patayin. Bakit? Ang sabi po ng Bible, tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na wasakin ang gawa ng kaaway. Binigyan po tayo ng anointing. Tinuturuan po tayo ng anointing doon sa mga bagay na hindi natin alam. Amen po. At ang sabi po ng Bible, no weapon forms against me shall prosper. Walang anumang sandata ang pwedeng ibato sa atin ng kaaway. As long na nandun ka sa kalooban ng Panginoon, tayo po ay mananatiling tagumpay. Amen po. Sige po, tayo po ay mag-worship. Suko'y dumulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay kumisan. Ang puso ko'y pinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, mapalitaan, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y binulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makalitaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Pagdaluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging
banal mong tahanan, lugtugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, O Lord God. Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, O Diyos, O Lord. Salamat po, Lord God, sa mga tinuturo mo po sa amin, Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord. Lalo po kami tumatatag, Lord God, sa tinuturo mo po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, O Lord God. At Lord, sa mga oras to, Lord God, nililift up po namin, Lord God, dinadalangin po namin ang aming mga leader, Lord God, Lord, sa panguna po ni Pastor Boy, O Lord God, ang aming senior pastor, Lord God. Ang dalangin namin, Lord God, na patuloy, O Diyos, na pagpagin mo pa po ang aming senior pastor, Lord. Patibayin po siya ng lakas at kapangyarihan mo, na spirito mo lahat sa kanya, Lord God. Ang dalangin namin, Lord, na bantayan mo po siya, Lord, yung kalusugan niya, Lord God. Ang dalangin po namin, Lord, na gawin i-equip mo, Lord, lagi ang kalusugan ng Pastor Boy, Lord God. Lord, ang dalangin namin, O Diyos, Lord God. Lord, bantayan po siya, Lord God. Lord, maging mga mahal sa buhay niya, Lord God. Lord,
Ingatan mo, Lord God, ang mga mahal sa buhay namin, Lord, sa pagbabiyahe ni Pastor Boy, Lord, nandun po yung traveling mercy, divine protection, O Lord God. Lord, sa tuwing siya ay babiyahe at Lord, mag-outreach, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, Lord, na pagpalain mo lahat ng hawakan ng kanyang kamay, Lord God. Dalangin namin ay double portion of anointing sa aming senior pastor, Lord God. Maging, O Lord God, Lord, kiniklaim po namin, dinideclare po namin ang 1 Peter 2:24 sa pamagitan ng mga latay na Jesus, Lord God. Ang aming senior pastor, Lord God, ay complete healed na po, Lord. Salamat po, O Diyos, O Lord God. Maging ang aming mga district pastor, Lord God. Dalangin namin, Lord God, na, Lord, na patupad, O Lord God, sa bawat district pastor namin, Lord, yung 1,000 churches, Lord God, na Lord, na pinagkatiwala ko po sa kanila, Lord God. Dalangin po namin, Lord God, yung provision, Lord God, sa maraming bubuksang simbahan, Lord God. Lord, dito, Lord God, sa Luzon, Visayas, Mindanao, Lord God, at sa ibang bansa, Lord God. Lord, mangyari ang perfectong kalooban mo, yung plano mo, Diyos, ang matupad, Lord God, sa buhay na aming mga leader, O Lord God. Lord, dalangin po namin yung mga pastor namin, mga workers, O Lord God, nandun po yung divine protection, Lord God, sa bawat isa sa kanila, Lord God. Lord, yung provision, Lord God, sa bawat isa sa kanila, Lord God. At dalangin po namin, Lord, yung kalusugan nila, Lord God. Lord, patuloy na, Lord God, yung palakasin mo sila, Lord God. Yung comfort mo sila, Lord God. Lord, yung kagalingan, Lord God, patuloy, O Diyos, na dumaloy sa kanila, Lord God. Patatagin mo sila, Lord God. Lord, yung i-comfort mo sila sa puso nila, Lord God, nakakaramdam ng kalungkutan, Lord God. I-comfort mo sila ng bawat isa sa kanila, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na Espiritu na naglalagay ng lungkot, ikaw na Espiritu na naglalagay ng sawa, pagod, lumayas ka sa aming mga lingkod, sa aming mga pastor workers. Itaw mo sila sa pangalan ni Jesus. Lord, dalangin namin, Lord God, nandun yung comfort, Lord, sa kanila, Lord God. Lord, nandun po yung kaaliwan mo, Lord God, sa kanila, Lord God. At yung provision, Lord God. At sa bawat dinidiscern ng kanilang puso, Lord God. Lord, imit mo, O Diyos, Lord God, Lord. Dalangin namin, Lord God, yung katugunan, Lord God, sa lahat ng pangailangan niyo, Lord God. Lord, ang pangako mo, O Diyos, Lord, na ikaw ang aming pastor, hindi kami magkukulang, Lord God. Lord, hindi na po kami mangangailangan dahil nakareserba na po lahat ng pangailangan, Lord, ng aming mga lingkod, ng aming mga, Lord, pastor workers, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa provision at sa nalalapit na camp, O Lord God, July camp, Lord. Ngayon pa lang po, nagde-declare na po kami, Lord God, ng, Lord, ng maayos at matagumpay na camp, O Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, sa mga maisasama, Lord God, ng mga pastor namin, mga workers namin, Lord God, mga Lord, ng mga Lord, ng mga kaluluwa, Lord God. Salamat po, O Diyos, O Lord God, sa maraming mga tao na maisasama, Lord God, Lord, sa camp, sa July camp, O Lord God. Salamat po, O Diyos, Lord, and po yung divine protection po ngayon pa lang po, Lord God. Lord, sa paghahanda ng mga pastor namin, mga workers, Lord God, sa preparasyon ngayon po, Lord God, para po sa July camp, Lord God. Lord, yung mga fundraising, yung mga, Lord, lahat po, Lord God, na gagamitin sa July camp, Lord God, Lord. Salamat po, O Diyos. Lord God, ngayon pa lang po kiniklaim na po namin lahat ng pangailangan po, Lord God, na gagamitin sa camp po, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, sa katagumpayan, Lord God, ng camp, Lord God. Isa pa lang po, Lord God, hanggang sa katapusan, Lord. Nandun po yung katagumpayan po sa July camp, O Lord. Salamat po, O Diyos, Ama, silang na may itubig ang taas ang papuri, pagsabat paggalang sa pangalan ng Panginoon Yesus. Mas sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, iatas po namin, Lord, ang bansang Pilipinas, Lord. Nakikita mo, Lord, yung kalalagayan ng bansang Pilipinas. Nandiyan po, Lord, yung mga problema, laganap ng kanluhan, kahirapan. Lord, dalangin namin, Lord, Diyos, na kayo po nga po, Lord, na magsaayos ng aming bansa, Lord. Dalangin namin, O Diyos, na ingatan mo, Lord, ang bansang ito laban sa anumang pag-atake o gawa ng kaaway. Lord, dalangin namin, Lord, yung kaayusan, yung full protection mo, Lord, sa bansang ito.
At ikaw sa talas naglalagay ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Binawasak ka namin sa pangalan ni Jesus, Espiritu ng bisyo, sugal, kalamidad, anumang mga plano mo sa bansang ito ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Lord, dalangin namin, O Diyos, ang kaayusan, Lord, at pagpapala mo, Lord, at sa bansang Pilipinas. Nagpapawala kami, Lord, ng prosperity, ng maayos, ligtas, payapang bansang Pilipinas, O Lord God. Ang pag-iingat mo, Lord God, sa mga tao, Lord, sa bansang ito, Lord God. Patuloy, Lord, na magpadaloy po kayo, Lord, ng healing anointing, Lord, sa bansang Pilipinas, Lord God. Salamat, Lord, sa full protection, kaayusan, kasaganahan, maayos na ekonomiya ng bansang Pilipinas. Salamat po, aming Diyos, at ang pinatis namin, Lord, yung pong aming gobyerno sa panguna po ng aming presidente, Lord. Nakikita mo, Lord, yung nangyayari, yung sitwasyon ng aming gobyerno. Lord, isaayos mo nga po, Lord, yung gobyerno ito, Lord. Alisin mo, Lord, yung mga kabuluhan, pag-aaway-away. Lord, bigyan mo sila ng kakayanan, O Lord God, na pamunuan ang gobyerno ito, Lord God. Dalangin namin, Lord Diyos, magpadala ka ng mga lingkod mo, Lord, sa mga namumuno sa amin at Lord, i-guide mo sila, Lord God. Lord, yung maayos na trabaho, maayos, Lord, na gawa, Lord, ang kailang magawa, Lord, sa bawat trabaho na ipinagkatiwala mo sa kanila, ikaw, Lord, na pumili sa kanila. Kaya dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo sila, Lord, ng kaayusan, ng love, ng joy, ng peace, Lord. Dalangin namin, O Diyos, ang pagkakaisa, Lord, ng gobyerno ito, Lord God. At ingatan mo, Lord, ang bawat namumuno, Lord, sa aming gobyerno, Lord. Salamat, Lord, at anumang mga buwag sa atras sa aming gobyerno ay hindi namin pinapahintulutan sa pangalan ni Jesus. Ikaw na naglalagay ng kaguluhan, pag-away-away, division, winawasak ka namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Bitawan mo yung gobyerno ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapadaloy kami, Lord, ng love, ng joy, ng peace sa gobyerno ito, kaayusan, O Lord God. Salamat, Lord, sa maayos na bansa, maayos na gobyerno, Lord God. Salamat, Lord. Kiniklaim na namin, Lord, yung katagumpayan, kaayusan sa bansang ito at gobyerno. Lord, maging yung aming daily Bible study, Lord. Patuloy, Lord, na itinataas namin ito. Tunay, Lord, na pinagpapala mo, Lord, ang gawain ito. At patuloy, Lord, na i-bless mo, Lord, yung araw-araw namin pag-aaral, Lord. Patuloy mong samahan, i-guide mo, Lord, yung mga pastor na ginagamit mo, Lord, upang magbahagi, Lord, ng salita mo at patuloy mo sila bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding, O Lord God. Salamat, Lord, at tunay, Lord, na pinagpala mo ang aming Bible study, Lord. Salamat po, Lord. Maging, Lord, yung kaligtasan ng mga pastor namin, mga workers namin, patuloy, Lord, nagtatas namin sila sa iyo, Lord. Ingatan mo sila, Lord. Winawasak namin yung anumang gawa mo sa tanas sa mga pastor namin, workers namin, ikaw na nagbibigay ng sakit sa mga worker, sa mga pastor namin, hindi ka namin pinapahintulot sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapakawala kami ng healing, Lord, mula ulo hanggang talampaka sa lahat ng mga pastor and workers namin. Salamat, Lord. At provide mo, Lord, lahat ng pangangailangan nila, Lord, sa mga bills, sa kuryente, sa tubig, sa renta, Lord. Salamat, Lord. Kiniklaim na namin, Lord, yung mga pagpapalang na i-provide mo na, Lord, lahat ng pangangailangan ng mga pastor and workers namin. Salamat, Lord. At patuloy, Lord God, na sa iyo kami nagtitiwala. At Lord, salamat. Kiniklaim na namin, Lord, yung katagumpayan, kaayusan, pagpapalan ng bawat isang Lord. Salamat po, Ama, sa iyo ang papuri, pagdakilan, pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sumadak po sila naroon, Lord God. Pag-iingat mo, O Diyos, ang sumakailang Panginoon. Ngayon, Panginoon, yung mga pamilya, iniwan nila, O Diyos, ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Lord, ang Panginoon namin sa mga kasama ko namin ito, Lord God, pagpalain mo, O Diyos, ang bawat hawakan na kalamang kami, O God. Lord, gawin mo silang pagpapala sa iyo gawain, O Diyos. Sige sila, Panginoon, Lord, ipaalala mo sa lahat, Panginoon, yung purpose na itilak sila naroon sa lugar na yun. Kasi lahat, Panginoon, ay upang ibahagi pa rin, Panginoon, ang iyong salita, O Diyos. Lord, patuloy, O God, nakalaban niyo pa rin po ang mangyari sa buhay na pasakita sa pangalan ni Jesus. Kaya po, Ama, patuloy, O Diyos, yatasin po namin sa Panginoon, yung mga under construction ng mga simbahan, Panginoon, po sa local at maging sa abroad, Panginoon. Kailangan pa rin ng Panginoon,
Lord, na lumaganap, Panginoon, Lord, yung mas marami pang simbahan ang itayo, Panginoon, ng makabuan ng Rema, O Diyos. Ako na kayo po ang pumilos, Panginoon, sa mga lugar na ito. Ngayon pa lang, Lord, pinwede mo, Panginoon, ang mga lugar na ito. At sa pangalan ni Jesus, sinusuway namin lahat ng plano mo, Satanas, sa mga lugar na yan. Kayo, na power of darkness, principalities, high places, pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan, mga territory spirit, umayos kayo, isanin nyo ang mga lugar na yan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, patuloy, O Diyos, nagpapakala kami, Panginoon, ng espiritu ng katagumpayan, kaayusan, sa mga lugar na yan. At kailangan namin, Ama, sa pangalan ni Jesus, mga simbahan na yan, na itatayo. Panginoon, kayo po magpadala ng mga maraming O Diyos sa mga simbahan na yan. Sa mga simbahan na yan, Panginoon, na itatayo. Salamat, Panginoon, sa mga mapuproduce, Panginoon, mag-pasok for orders, prayer warriors of Jesus, O God. Salamat po, Panginoon. Ngayon palang, Lord, inaakin na po namin agad ang katagumpayan, Panginoon, sa mga simbahan na yan, O Diyos. At kayo po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng mga pinansyal na kakailangan ng Panginoon sa bubuksan ng mga simbahan na yan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya din po, Ama, patuloy po, O Diyos, niyatas po ang namin siya, Panginoon, ng aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy. Panginoon, patuloy na inaakin pa rin po namin, Lord God, yung hilig, na Panginoon kay Pastor Boy. Lord, ang dalangin namin, Ama, sa pangalan ng Lord, patuloy na ang pag-iingat mo, Panginoon, kay Pastor Boy sa araw-araw, O Diyos. Lord, ingatan mo siya, Panginoon, saan man siya pag-outreach, Panginoon, sa kanyang paggabiyahe, ang pag-iingat mo, Panginoon, ang sa kanya, yung kalakasan na kailangan niya, Panginoon, physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Panginoon, patuloy, O Diyos, na palakasin mo palagi, Lord, yung buhay espiritual na aming sinipasok. Gawin mo siya laging sensitibo, Panginoon. At kami pagkalab niyo po sa kanya yung double portion of your anointing, Panginoon. Lord, yung wisdom, knowledge, understanding, O God. Tulungan mo, Panginoon, na aming senior pastor, Panginoon, mapamala niyo ng maayos, Panginoon, yung mga pinagkatiwala mo sa kanyang mga simbahan, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy, Lord God, na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat hawakan na aming senior pastor. I-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangakalan niya sa araw-araw, Panginoon. Sa pangalan ng Pansyat ng perfecto kalaban niyo lang, Panginoon, ang nangyari, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, na aming senior pastor. Sa pangalan ng aming Panginoon, Jesus. Ganyan po, Ama. Dito sa pangalan ni Lord God, ang mga prayer request, Panginoon, sa mga oras sa Lord God, sa live nito, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang nakakaalam ng mga prayer request ng bawat isa, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon. Ngayon pala, hinapin na po namin, Lord God, ang kasagutan, Panginoon, sa prayer request ng bawat isa, O Diyos. Kasi naman, Panginoon, sa iyo sa kung kami po ay mananalangin, manalig po kami, that's po nagtanggap po namin. Kaya, Lord, salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin sa mga oras, O Diyos. Tuloy, Lord God, ito po ay sinasagahan namin ng banal na dugo ng Panginoon sa Satan. Salamat po, Ama. Pinabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako aawitin mo. Ang kabutihan mo na di nagbabago, mananatili ka kailan pa man dito sa puso ko. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Panginoon, sa'yo lamang ako. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ang bawat sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pinagulong mo sa amin, Panginoon, na full armor of God, Panginoon. Salamat sa lahat ito na binigay mo sa amin upang, Lord, paglabanan namin ang lahat ng gawa ng away, O Diyos. Kaya namin, Ama, sa pangalan ni Jesus na Lord, tulungan mo kami na manatili doon sa perfectong kalooban mo, O Diyos. Hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon, mananatili kami tapat, O Diyos. At Lord, yung trabaho na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon,
nanatili kami tapat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa tiwala mo sa pagsalin, O God. Patuloy, Lord, na ingatan niyo po ang bansa, O Diyos. Patuloy, Panginoon, sa aming mga leaders, sa aming mga pastors, workers, O God. Ingatan mo ang bansa amin, O Diyos. Salamat sa divine protection mo, O God. Patuloy, Lord God, ang kalaban niyo na po, O Diyos, ang mangyari sa bawat sa Diyos. Maging sa kabuuan ng reto, Panginoon. Salamat po, Ama. Inabalik po namin sa iyo, O Diyos. Pinagmataas at papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ng aming Manong Jesus. Amen. Amen. Hindi po sa lahat. God bless po sa bawat isa. Salamat.